Ngayon talakayin natin itong bagong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bahagya ding umatras yung ating amihan o northeast monsoon. Kasabay niyan, umatras din po yung ating tinatawag na shear line. Sa kasalukuyan, ito lamang easterlies yung ating weather system na nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, makakaasa po tayo ng maaliwalas at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu, maging dito sa Metro Davao. Pero dahil easterlies nga po yan, warm at moist yung ating hangin, posible pa rin po yung mga isolated o yung mga pagulang hindi tumatagal na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat tuwing hapon o gabi. Ito pong ating amihan at shear line, although matras ngayon, ay posible namang bumalik sa darating na Thursday. Although maliwalas ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa, meron tayong panibagong babantayang namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Puntahan na natin yan. Dito po sa bandang gitnang Pasipiko, meron tayong binabantayang cloud cluster o grupo ng kaulapan na posibleng maging low pressure area at sama ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po ay designated na ng JTWC ng US as 90W Invest. Sa ngayon, malayo po ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Nasa higit 2,500 kilometers pa po ang layo niyan sa ating boundary line. Wala pa po yung magiging direktang epekto sa ating bansa in the next few days. Ganun pa man, meron tayong inaasahang unti-unting development nitong sama ng panahon na ito sa mga susunod na araw. Kung mapapansin nyo, meron ding bagyo dito sa ibaba sa may southern hemisphere na katapat itong ating binabantayang sama ng panahon. So ito pong bagyo na ito ay pababa po papunta dyan sa Australia at wala pong bagyong tumatawid sa equator. Pero yung kanyang outflow ng hangin ay nakakadagdag o nakakatulong sa unti-unting paglakas nitong ating binabantayang sama ng panahon. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para sa 90W Invest. Dahil nga napakalayo pa at ito ay isang mahinang system pa, magiging erratic pa po yung kanyang lakas at movement sa ngayon. Pero dahil nga December ngayon na mas mataas ang tsansa na maglandfall o tumama sa lupa ang mga sama ng panahon, kaya malayo pa lamang ito po ay pagtutuunan na natin ng pansin. At ganun nga ang pinapakita dito sa ensemble forecast track ng GFS. So pinapakita nga dito na unti-unting kikilos pa westward o pakanluran itong ating binabantayang sama ng panahon hanggang sa makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So hati pa ang mga computer models para sa pagtaya nitong 90W Invest. May possibilities pa yung tuluyang malusaw or lumakas unti-unti habang palapit sa ating boundary line. So sa ngayon, although wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, patuloy natin itong i-monitor in the next few days. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.